sa apat na hearing na gagawin ng Justice Committee simula Wednesday, March 25 at tatlong schedule na hearing pagpasok ng April after Holy Week. Hihintayin bukas ang Justice Committee ng Kongreso para sa panig ni Vice President Sara Duterte na nakasalang ang impeachment complaint sa issue ng betrayal of public trust. In other words, lahat ng pagkakataon ibibigay kay Vice President ang kanyang oras, pagkakataong sagutin ang mga bintang o ebidensya laban sa kanya na dinidinig na. Dahil mula po Wednesday, yung mismong mga detalye na ng mga reklamo at ebidensya ang tatalakayin na manggagaling sa mga complainant at mga testigo at dokumentong hawak nila. Okay? So yung kung paano sagutin ng Vice President ang mga akusasyon, bukas ang komite dito sa apat na schedule na sunod-sunod na gagawin na hearing na magsisimula sa March 25, alas 10 ng umaga. Kahit naka-recess ay tuloy ang hearing ng Justice Committee dahil sila naman po ay nagsuspindi lang noong nakaraan at allowed naman sa Kongreso kahit recess, legal ang mga public hearing at kanilang trabaho. So magbabakasyon lang sila after Wednesday ng ilang araw dahil Holy Week. After nyan, sunod-sunod na po pagdating ng Abril. Kung makikipag-ugnayan ang pangalawang Pangulo, lalong magiging maganda ang talakayan sa Justice Committee dahil ebidensya laban sa ebidensya, kung kinakailangan testigo laban sa testigo, at kung magkakaroon pa ng lakas ng loob at sana'y gawin ni Sara Duterte humarap sa Committee on Justice, mas maganda. Siya yung tatanungin at siya yung may pagkakataong idepensa at ipaliwanag ang kanyang panig. So yan ho yung pagpapatunay na aking sinasabing bukas ang komite ibibigay kay Sara Duterte ang lahat ng pagkakataon para ipagtanggol ang sarili. Pero yan po ay may limitasyon. Hindi ibig sabihin open yan tapos titigil ang komite at hihintayin siya. Hindi po ganon. Pag hindi siya dumating, tuloy-tuloy ang pagtalakay sa mga ebidensya at testigo, pagpapatunay do sa betrayal of public trust at iba pang kaso ng mga complainant. At pagkatapos ng presentation ng mga dokumento, ebidensya at pagpapatunay sa mga kaso laban kay Sara sa impeachment na yan, magpapasya ang komite at magbubutuhan sila dahil walang ang pwedeng mangyari. Ma-impeach si Sara or ma-dismiss ang kaso na irerekomenda sa plenaryo for final decision na kailangan ang 1/3 vote ng kabuuan ng membro ng Kongreso. 1/3 ng 300 plus. So mga 100, 510, yun ang kailangan. Na base sa kung anong recommendation. Kung recommendation ng komite, ma-impeach si Sara, yung 1/3 kailangan magsuporta. Kung hindi, mababaliwala. Kung ang recommendation ng komite dismissal, subject pa rin yan for approval ng plenary. Kasi ang komite ay prosecutor lang, kumbaga sa korte, kumbaga sa DOJ, sa Executive Department. Ang Committee on Justice ay prosecutor lang para mag-evaluate, sumuri kung may ebidensya o wala. Ang Kongreso, buong Kongreso, ang plenary, siya po yung parang judge, sila yung magde-decide kung dismiss or impeach ang pangalawang Pangulo. Yun po yun. Dapat maintindihan natin yun. Huwag kayong maniniwala na ang lahat ng authority ay nasa Committee on Justice. Hindi po. Alam ng mga justice member at ng chairman ang kanilang trabaho. Although ngayon ay nakikita kong masyadong binubugbog, sinisiraan, pinipersonal.
nilalait pa ang Batanggenyang chairman ng komite, Congressman Luistro. Grabe po ang paninira. Grabe ang panlalait ng mga Duterte camp at followers ni Sara sa pagkatao ng chairman ng komite. Mabuti lang at hindi siya sumasagot. Kasi professional siyang abogado, mambabatas, babae na merong prinsipyo, kaya hindi ho siya nagigiba kahit na ho below the belt. Sobra-sobra ang paninira sa kanya ng mga kakampi ng subject for impeachment dyan sa Committee on Justice. Ayun, okay? So, nandoon yan. Hindi totoo na hindi binibigyan ng pagkakataon ng komite si Sara Duterte. Hindi rin totoong ginigipit ng Justice Committee si Sara Duterte. Dahil yung proseso ng Kongreso sa ngayon ay nakasaad sa kanilang constitutional mandate sa ilalim ng batas. Sila ang pagdadaanan ng impeachment. Itong impeachment process ginagawa nila. At nakasunod din sila doon sa ruling ng Supreme Court na idaan sa komite pagbigyan ang akusado, si Sara Duterte, yung akusado ngayon, na humarap at ipagtanggol ang sarili. Kaya pag hindi hinarap ng pangalawang Pangulo, siya na yung may problema. Siya yung hindi susunod sa proseso. Okay? Kaya aabangan. Maaaring itong kailang ginagawa strategy, tapos dadalhin sa Korte Suprema at kukwestiyonin ang proseso. Yan ang isang galaw. Hihingi ng TRO, Temporary Restraining Order, para matigil ang impeachment. Yan po yung mga ganyang galaw. So tingnan natin naman kung pagdating sa Supreme Court, kung paano nila i-justify sa mga maestrado ng Korte Suprema yung kanilang kahilingan. Di ba? At yan ibibigyan naman ng pagkakataon ng Supreme Court kung sakali magpetisyon ng kampo ni Duterte na pagpaliwanagin o sumagot ang Kongreso at Committee on Justice sa mga posibleng gawing petisyon ng kampo ng pangalawang Pangulo. So marami yung issue na pwedeng mangyari. Maraming aabangan. Pero inuulit ko, tuloy-tuloy na ang paghihiring, pagtalakay ng mga ebidensya simula March 15 at tatlong hearing naman pagpasok ng Abril. So ibig sabihin sa 4 na schedule na hearing, maraming pwedeng mangyari. Maaaring magkaresulta na, maaaring magkaroon ng major development kung ano ang kahinatnan ng impeachment laban sa Vice President ng bansa. Please like and share ng ating pinag-uusapan dito. Issue lang, walang personalan, opinion, may pinaghuhugutan.